Whatever a medium is, you should be truthful. So just because you're not a professional journalist, you're a blogger, does not mean that you have less responsibility. May responsibilidad pa rin tayo sa katunayan. No matter what platform we use, no matter what we call ourselves, dapat maging truthful tayo. Kasi ang dami ngayon, kasi numalingan eh. So, we need to fight against that. We need to push back against that with the truth. Hello, sir. Good afternoon. We are all from Baguio Tourism Council, and yeah, we are Baguio vloggers. Sir, I would just want to ask one question po, since you are talking about the youth and also digital era na po ngayon. Ano po yung pinaka-the best na maisasuggest niyo po sa mga kabataan ngayon na pwede nilang i-content so far na nakakapag-improve din po dito ngayon sa ating innovative ngayon? Well, para sa akin, ang lagi kong payo sa mga estudyante ay huwag na kayong lumayo sa tahanan. Kunan nyo na ng video yung mga tumatanda sa inyong mga pamilya dahil kahit ayaw natin isipin, mas magiging maiksi na yung buhay nila kaysa sa'yo, you know. So, sa akin, gumawa kayo ng family treasure, interviewin nyo yung mga magulang nyo, yung mga lolo't lola nyo at tungkol sa kanilang buhay at makaka-practice din kayo na yun, wala na kayong problema sa access. Before you try anything else, document your own families, document your own homes, and then from there you can widen your experience by documenting your community. Pero umpisa kayo sa tahanan because you can do storytelling without leaving your homes. Right. Ayan. So yung pinaka-safest is start within your home. Yes. Sir, thank you so much. And by the way, kanina medyo nawala po ako disconnected. But how did you start? How did you start po sa pag-share ng mga informations? Well, ako, sa totoo lang, grade 5 pa lang gusto ko na maging journalist. Kasi, Wow. Well, in-encourage din kasi ako ng tatay ko. Ang tatay ko ay naging journalist bago siya naging foreign service officer. At lagi kaming may dyaryo sa bahay, lagi kaming may news magazine sa bahay. Kaya meron akong very supportive na family environment, home environment. At kahit hindi naman may kaya yung pamilya ko, they made sure that I had what I needed to develop my interest. And tuloy-tuloy na yun. Nung sinabi ko sa magulang ko na nais kong maging journalist ay buo yung kanilang suporta sa akin. So, napaka-importante yan. Ngayon na magulang ako, parang binabalik ko rin yung ganong klaseng suporta sa aking anak. Right. Okay, sir. So nakita po marami na pong mga camera ngayon na naglabasan ngayon. One last question. Is vlogging or media content creator is a competition? Para sa amin? Competition po ba yung vlogging or being a media content creator is competition? Well, lahat naman tayo competition. Alam mo kasi, may tinatawag na attention economy. So, hindi lang cash economy, Right. pero hindi lang yung mga negosyo nagko-compete para sa cash ng maraming consumer, pero tayo mga communicator, we're competing for people's attention. But sa akin, mas malaki pa yung mission natin bukod sa competition or being competitors Sa akin, ang mas importante doon yung paglalahad ng katotohanan. Yes. Kasi sa communication, di ba, hindi namang ibig sabihin na ang kino-communicate mo ay totoo That's right. Maraming kasinungalingan at kino-communicate din. So sa akin, ako kaalyado ko. Hindi lang competition, pero kaalyado ko lahat ng mga communicators na naghahanap at nagpapahayag ng katotohanan. Kasi yan naman din ang aking mission. And I'm sure yun din ang mission mo, no? Kasi kung hindi ka na umalis ng bahay. That's Di ba? true. Pwede kung nag-iimbento lang tayo ng mga storya, hindi na tayo kailangan lumusong pa sa ulan. Di ba? Doon lang tayo sa ating bahay, hindi na tayo kailangan gumastos sa pamasahe, gasolina, etc. Pero dahil interesado tayo sa katotohanan at yun ang ating misyon, ay lumalabas tayo ng tahanan, lumulusong tayo sa ulan, pupunta tayo sa mga ganitong klaseng event para maghanap ng storya, ng totoong istorya. So, in that sense, magkasama tayo, magkaalyado tayo. So, I would rather emphasize that rather than being
a competitor in the attention economy. That's right. Thank you so much, sir. And I'm so pleased talaga na ngayon po ay nakasama namin ikaw. Thank you so much. Ano pa ang masasabi ninyo sa mga bagong content creators ngayon? Yung mga vloggers ngayon, yung mga bago. Ang masasabi ko ay sana number one ay maging totoo sila. Pumanik sila sa katotohanan at maging fair. Maging fair. Kasi pwede naman makatotohanan yung sinasabi mo pero hindi ka rin naman fair. Di ba? So I think those need to go hand in hand. Yung fairness at saka yung truth. So I think pag pinagsama mo yan sa lahat ng iyong communication at content na nililikha mo ay isang mabuting paglilingkod yun para sa lipunan. Okay, sir. Thank you, sir.